Good day everyone! Ako nga pala si Gichad C. Concha, 21 years old, nagmula sa Riyon 3 ng Marilao, Bulacan. Kasalukuyan ako nag-aaral ngayon sa pribadong paaralan ng Crystal E. College. Bata pa lamang ako ay mahilig na ako magbasa, mag-aral, sumulat at maging ang pagguhit. Kaya hayaan niyo akong ipakilala ang aking sarili at maging ang bawat miyembro ng aking pamilya. Kasalukuyan ako nag-aaral ngayon sa Crystal E. College na matatagpuan sa Tawala, Panglao, Bohol sa kursong Bachelor of Science in Marine Transportation. Pagkagising ko sa umaga, agad akong naghahanda para pumasok sa eskwelahan upang magsimula ng panibagong araw ng pag-aaral at pagkatuto. Nagmula ako sa Rehiyon 3 sa may Marilao, Bulacan. Tama kayo nang narinig. Nagmula nga ako sa bayan ng Marilao sa probinsya ng Bulacan. Ngunit kasalukuyan akong nandirito sa Tawala, Panglao, Bohol sapagkat ninais kong dito magkolehiyo o mag-aral. Malayo man sa pamilya, kalaban man ang lungkot at pag-iisa, nandirito ako upang mas lalong hubugin ang aking sarili at kasabay ang pagtupad sa aking mga pangarap. Mahilig akong gawin ang mga bagay na nakakatulong sa aking paglago tulad ng pag-aaral, pagtutuklas ng mga bagong kaalaman at paggugol ng oras kasama ang aking mga pamilya at mga kaibigan. Naniniwala ako na ang aking mga karanasan sa buhay, kabilang ang aking pagkabata, pamilya, edukasyon at maging ang mga pagsubok ang humubog sa kung sino ako ngayon. Kaya't pinapahalagan ko ang kasipagan, respeto at tiyaga, lalo na sa pagharap sa mga hamon na may kalakip na pagtitiwala at pananalig sa may kapal. Kilala niyo ba si Jose Rizal? Si Jose Rizal ay ang ating pambansang bayani na nagpamulat sa ating mga Pilipino mula sa pananakop ng mga Kastila. Isa siya sa mga bayaning lumaban para sa atin, gamit ang kanyang kaalaman at panulat. Kaya si Jose Rizal ang inspirasyon sa aking presentasyon sapagkat gaya ni Rizal ay marami rin siyang dinanas na pagsubok sa kanyang pamilya at kanyang pag-aaral na di naging madali. Tulad niya, nag-aaral siya sa malalayong lugar at malayo rin siya sa pamilya upang yumabong at hubugin ang kanyang mga kakayahan. My teachers and classmates, hayaan niyong ipakilala ko sa inyo ang bawat miyembro ng aking pamilya. Hello guys, ito nga pala ang aking ina. Siya ay masipag at maalaga. At ito naman ang aking ama na patuloy na kumakayod para sa amin. At ito naman ang aming nakatatandang kapatid at kasama ang kanyang mga anak. At ang panguli ay aming nakababatang kapatid na kasalukuyang nasa ika-11 baitang na. Ang larawang ito ay kuha noong pagsalubong namin sa bagong taon, noong New Year 2026. Ang aking ama ay nagtatrabaho sa bayan ng Laguna, samantala ang aking ina naman ay sa bayan ng Marilao. Payak lamang ang aming pamumuhay at sapat para sa pang-araw-araw na gastusin. Ngunit paminsan-minsan ay nakakaranas pa rin ng pangkaraniwang problema sa pamilya, gaya ng problemang pinansyal. At ito ang kasalukuyan naming hinaharap na problema ngayon. Lalo't para sa aking tuition.
Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ay patuloy pa rin nagsusumikap ang aking mga magulang para rito. Kaya't sinusuklian ko ito sa pamamagitan ng pag-aaral na mabuti. Wala akong karapatang sumuko at tumigil dahil ang mga magulang ko ang siyang gumagawa ng paraan at nagsasakripisyo para sa amin, para sa aming kinabukasan. Sila ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob upang kayanin ang mga pagsubok at hamong dumaraan. Ayon sa aking ina, habang kausap ko siya sa video call, isa raw akong masipag at mahilig mag-aral. At bilang anak naman daw niya, ay isa akong mabuti, magalang at masunuring bata. At minsan naman daw, ay pilyo at pasaway. Biro niya. Ayon din sa kanya, ang mga pagsubok daw na aming kinaharap ay pinansyal at conflict sa loob ng aming pamilya. Ang kanila raw sakripisyo ay ang pagpupursige at pagpapagod sa kanilang trabaho habang hanggang ngayon para sa aming mga pangangailangan. Sa bayan ng Marilao, sa Bulacan, kung saan ako mas nahubog at nagkaisip, kasama ang aking mga pamilya, kabarkada at mga kaklase. Ito ang aming munting tahanan, masaya at payak, isang pamilyang puno ng pagmamahal at suporta. Ito naman ang lugar kung saan ako nag-elementarya, kung saan nadiskubre at napagyabong ang aking galing sa mga asignatura at ibang larangan. At ito naman ang paaralan noong ako'y high school. Saya, lungkot, paghihirap, kasama ang aking mga kaklase at mga guro sa pagtupad ng aming mga pangarap. At ang uli, ang tahanan ng Diyos na aming pinupuntahan tuwing linggo upang magbigay ng pasasalamat sa mga biyayang natatanggap namin. Maraming lugar ang aming pinupuntahan at hindi ko na maisa-isa. Pero ang lahat ng iyon ay di malilimutang alaala kasama ang mga malalapit sa akin. Sa aking pag-aaral, naging parang isang alon ito. Kung minsan ay maayos at minsan naman ay puno ng suliranin. Kaya't hindi ito naging madali. Hindi nawawala ang academic pressure kung saan napapatanong kung kaya ko pa ba ito. Ngunit hindi ako nawalan ng pag-asa. Kaya pinipilit kong harapin lahat ng ito. Isa rin ang transportasyon dahil malayo ang aming eskwelahan, financial difficulties at environmental issue sa mga tao sa paligid. Sa maraming taong lumipas, mula pagkabata, magpahanggang ngayon, ay hindi ako nawawalan ng mga taong mahalaga sa akin o mga kaibigang malalapitan sa tuwing may problema at pagsubok. May saya, lungkot at conflict na sumubok sa aming samahan. My educational journey was quite good and bad because there was a lot of problems that I faced. Subalit hindi yun naging hadlang sa aking pag-aaral. Mula kinder, elementary, high school ay nakatanggap ako ng maraming achievements, mga parangal mula sa iba't ibang asignatura at sa mga extracurricular activities sa aming paaralan. Lumaban sa mga competitions gaya ng tula at campus journalism. At ngayong kolehiyo, hindi pa rin nawawala ang mga pagsubok dahil sa mga problemang hinaharap. Unang-una sa lahat, ang pinansyal, dahil kung minsan ay gipit kami. Nagtitipid sa pagkain at hindi nabibili ang gusto o luho, kaya tinuuna muna ang mga kailangan. Ang aking karaniwang ginagawa sa pang-araw-araw ay maglinis, maligo, magluto, pumasok sa eskwelahan, umuwi at magpahinga. At syempre, ang mag-aral. At kapag naman na may libreng oras at wala namang gaanong gawain sa school, ay naglalaro na lamang ng online games kapag leisure time. Ang similarities ng buhay namin ng ating pambansang bayaning si Jose Rizal ay ang pagsusumikap para sa magandang kinabukasan. Para mapalago ang sarili, mga kakayahan at talento, mga hilig at maging ang pagharap sa mga marami at di nauubos na problema. Parehas kaming hindi sumusuko kahit anong problemang ibinabato sa amin ng mundo. Ang aking pamilya, pag-aaral at komunidad ay nakatulong sa akin kung bakit ako naging determinado, naging matapang sa pagharap sa mga suliranin,
Sila ang humulma sa aking pagkatao, kaya't kung wala sila, wala ako ngayon o namumuhay bilang isang taong mahina ang loob. Maraming hamon ang sumubok sa akin at nagpabago sa aking perspective. Mga aral mula sa mga naging kamalian sa buhay. At dahil sa mga iyon, natuto ako at nagkaroon ng magandang vision para sa tamang landas ng aking buhay. Ang mga aral na aking natutuhan ay unang-una sa lahat ang di pagsuko sa mga pagsubok o trial sa buhay, maging matapang sa pagharap sa mga ito, at ang huli ay maging manatiling positibo sa sarili. To overcome those challenges in life, because no matter what life throws at you, you must face it and overcome. Because we are the master of our fate. Ang mga gusto ko namang makamit ay ang aking mga minimithing pangarap. Ang aking kurso na Bachelor of Science in Marine Transportation. I hope na mapagtagumpayan ko ito para mapag-aral ang aking kapatid, maiahon ng pamilya sa problema, makapaglalakbay sa buong mundo, and maging financially stable na tao. At para naman sa ating bansa, magsisilbi akong mabuting ehemplo na magiging inspirasyon sa mga kabataan na huwag sumuko sa pangarap. Because if you can't take the risk, you can create your future. Yun lamang po, at sana makatulong upang magbigay inspirasyon sa inyo sa buhay na kahit anuman ang mga pagsubok, hamon o suliranin ang ibato sa inyo sa buhay, huwag kayong panghinaan at sumuko. Muli, ako si Gichad C. Concha, patuloy na nangangarap na maging matagumpay na marino. Maraming salamat sa panonood at pakikinig, and to God be the glory.